Hello everyone, welcome back to my channel. So today is January 12, 2026 and since open na yung market ngayon, so for this week ay bibili ulit tayo ng another stock. So ngayon ay meron akong i-add na bagong stock sa aking portfolio. So for this week, nag-additional ako ng 5,000 pesos. So ang total na natin for January ay 20,000 pesos. So ayan. And ngayon na week, dito ko siya nilagay sa aking Pera Plus account. So, nag-transfer lang ako from my regular portfolio to here sa Pera Plus account ko. So, mga around 6,300. So, ito yung total talaga, 6,341.96. So, ngayon naghahanap ako kung anong pwede kong i-add na stock. Since si Maynilad sana yung ko, dadagdagan ko ngayon, pero hindi ko. Okay, tingnan natin si Maynilad. So, yan, si Maynilad sana yung dadagdagan ko, kaso lang wala siya dito sa Pera Plus. Hindi tayo pwede makabili ng Maynilad sa Pera account natin. Kaya ngayon, magdadagdag na lang ako ng bagong stock dito sa aking portfolio. So, naghahanap ako ng bagong madadagdag na stock and chinek ko yung mga broker, no? Like CCOL Financial, ayan. Tinignan ko kung ano yung mga matataas na dividend yield na nakabay ang rating. And also, syempre, chinek ko din yung aking portfolio. So, ano ba yung pwede kong dagdagan na industry? So, hindi muna ako tumitingin sa mga banks at saka sa mga REITs. So, dito muna ako tumitingin sa ibang industries. Kaya nakahanap ako. And chinek ko din dito sa First Metro Sec na yung latest na stock screen nila for the month of January. So, kung makikita nyo dito, since dividend investor tayo, meron silang tatlong stock screen eh. Riding the flows, yung high liquidity, foreign momentum, and earnings growth. Meron din silang unloved, growth stocks with cheap valuations. And meron ding yield seeker. So, for the month of January, so yung kanilang rank 1 ay si URC. Yan. So, ito yung kanilang forecast for 2026 and 2027. Yan, tingnan nyo na lang yan. So, ngayon, chinek ko ngayon si URC. Bakit si URC yung rank 1 nila dyan? So, tinignan ko dito kung ano ba yung So, yung rating ni First Metro Sec ay buy rating for URC and average is 103.73 as high as 137.02. And tinignan ko naman si CCOL kung ano yung buy below price niya. URC is buy below ni CCOL is 91 pesos and ang CCOL fair value ng URC ay 106 pesos. So, tingnan natin si URC. Yan. So, si URC currently trading at 70.90 ba? Refresh lang natin kung at 71.50. So, ngayon parang umaakyat si URC pero tingnan natin yung ano niya, financials niya. So, medyo nagtaka ako dito sa 2021, no? Kasi bakit sobrang taas nito? 23 tapos naging 14 or 13.9. So, tinignan ko lang yung 2021 na annual report kasi medyo na-curious lang ako dito. Kaya, ayan, tinignan ko. So, medyo okay lang naman pala kasi yung nila, sales nila ay nasa range lang naman ng 114 to 116. And also, yung cost of sales nila ay
within the range lang din naman. So, ito lang pala yung nagpataas niyan, yung non-recurring item, no? Net income after tax from discontinued operations. So, ito pala yung nagpataas ng net income. Kaya, okay lang yung ganitong pangyari dito. Hindi naman siya related sa core business ni URC, no? Which is selling of their products. Kung hindi nyo alam yung mga products ni URC, andito yan, Jack and Jill. So, check na lang kung anong mga products nila dito. Yan, marami yan. So, yan yung mga products na binibenta ni URC. So, since mukha tayong pera, hinanap na ulit natin yung dividend policy ni URC. So, ito yung nakita ko, which is yung pinaka-latest is 2020 version. Yan, 50% of their consolidated core net income. So, based naman sa trend ng kanilang payout ratio, ay parang sumusunod naman sila around 60, 65, 50, which is aligned sa kanilang dividend policy. And yung pinakagusto natin dito ay ang increasing dividends. So, nilagay ko na yan dito sa aking data. Yan. Ito yung dividends from 2021 to 2025. So, yung last year dividend rate nila ay 4.20 pesos. So, ngayon, kung bibili tayo around 71 point, check lang natin ulit magkano yung price. So, punta tayo sa trade and check natin yung asking price ni URC. So, ganito pala technique ko, guys. Kung paano ako magdagdag ng stock, check ko yung allocation ng industry. Then, yan. Since 19% lang yung food, beverage, and tobacco ko, so pwede akong magdagdag sa industry na to. Then, titingnan ko din kung ano yung mga stock na nandito. Dito nga ay meron akong Jollibee, which is mga fast food yung business niya. And si Keepers naman ay mga alak yung business niya. Kaya nagda-diversify ako sa industry, nagda-diversify ako sa stock, and nagda-diversify din ako sa loob ng industry na yon. So, magkaiba yung businesses kahit same industry, no? Magkaiba yung mga ino-offer nila na products and services. Kaya, ang last na titingnan natin ay yung asking price, which is 71.55. And check ulit natin yung buy below ni COL, 91. So, pasok naman. And kay First Metrosec, 103 yung average. Just pasok din. And nasa buy rating naman. Si Dragonfly, wala akong nakitang rating kay URC. So, yun lang yung titingnan natin. So, compute na lang natin yung kanyang, 71.60 na siya ngayon. Pero compute natin yung dividend yield. 4.20 yung 2025 divided by 71.60. That's 5.8, which is more than 5%. So, pasok din sa criteria natin. So, parang mabibili natin to sa 71.85. 71.90. Okay, dyan. Bilhin natin 71.90. Send natin. Okay, so sa 71.90 natin nabili yung URC. Wala tayong magagawa. Umaakyat eh. So, check natin kano ba dividend yield natin kay URC. That's 4.20 divided by 72. Yung average natin ito. Kasi kasama na yung fees and taxes. 72.101 off. Pasok pa rin naman sa 5.8%. So, update lang natin tong aking spreadsheet. Meron tayong 90 shares. Then, food, beverage. And yung average cost natin is 72.101. Yan.
market value, dapat nakalink to dito. Ayan. So, check natin ulit. So ayan guys, nabili natin no, yung 90 shares ng URC dito sa ating Pera Plus account. So nabili natin siya sa average cost na 72.101. So ayan yung average cost ko kay URC, and yung kanyang dividend yield sa price na nabili ko ay 5.83, which is malaki-laki pa rin naman dun sa price na nabili natin si URC. Pero ayun, that's 4.20 pesos per share. Tapos meron ako 90 times 4.20, that's 378 pesos dividend income kung mag-aantay tayo ng dividend kay URC. So ayun, na-update na din yung ating food beverage industry, that's 20% na. And then, meron na tayong 2% ng URC dito. At least, lumit yung allocation ng ibang stock kahit konti, no? So, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.